Okay. Oh God. Praise God. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos na buhay ngayong gabi? Mahina, lakasan po natin. Amen. Okay. Salamat sa Diyos dahil kahit na tumataas ang bilang ng mga nahahawa ng COVID-19 ngayon sa Metro Manila, maaaring tayo din ay araw-araw ay mayroong nahahawa. Pero sa biyaya at sa habag ng ating Diyos na buhay, narito tayo po ay iniingatan niya. Tinatabunan niya po tayo ng kanyang banal na dugo upang tayo po ay makapagpatuloy. Pero baka on Sunday, wala po tayong face-to-face. Siguro on Sunday, mayroon pong memo ang ating kataas-taasang pastor. At ay kailangan nating mag-submit doon. Kaya magbabago po ang ating mga schedules for 2 weeks. So yun po yung ating pong paalaala sa bawat isa sa atin. Ngunit patuloy tayo na kailangan lumago sa Panginoon, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Lalong higit natin kailangan ang wisdom kay Lord, ang kanyang kapangyarihan, the power of the Holy Spirit. Kailangan natin yan upang lalo tayong tumatag, upang lalo nating magawa ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ngayong gabi po ay pag-aaralan natin ang Psalm 63 verses 1 to 8. Awit 63 o 63, talatang 1 hanggang talatang 8. Psalms 63 verses 1 to 8. Sabi po ng verse 1, O God, you are my God. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in these parts and very long where there is no water. Verse 2, I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. Verse 3, your unfailing love is better to me than life itself. How I praise you. Verse 4, I will honor you as long I live, lifting up my hands to you in prayer. And verse 5, you satisfy me more than the richest foods. I will praise you with songs of joy. Verse 6, I lie awake thinking of you, meditating on you through the night. 7, I think how much you have helped me. I sing for joy and the shadow of your protecting wings. And the last verse, I follow close behind you. Your strong right hand upholds me securely. Tayo po ay pansamantalang manalangin ngayong gabi. Lord, salamat po ngayong gabi na ang iyong gabay at patnubay ay narito sa aming kalagitnaan. Turuan niyo po kami ngayong gabi na makinig sa iyo sa pamamagitan ng mga talatang ito sa awit 63, talatang 1 hanggang 8, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nais mo kaming patuloy na maging malapit sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo po kami, maging ang iyong lingkod ay bigyan mo po ako ng talino, kaalaman, and a revelation that comes from you only, Lord, upang ang iyong kalooban ngayong gabi, Panginoon, ang maihayag ng iyong lingkod, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi for the privilege and the honor na magamit mo to be an instrument of your mercy, grace, and love. Kaya ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo po kami, maging ang mga kapatid namin o ang aming mga bisita na nanonood sa online na ito, Panginoon. Mag-usap ka, Panginoon. Ano man ang kanilang pangangailangan, O Diyos, kami, maging ang mga narito ngayong gabi sa loob ng church, Panginoon, whatever needs, meron kami, Panginoon. Kayo ang tugon sa lahat ng aming pangangailangan ngayong gabi. Kaya ngayong gabi po ay inilalagat namin sa iyong mapagpalang kamay ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin ngayong gabi. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwedeng pumalakpak po tayo?
ngayong gabi. Hallelujah! Salamat Panginoon dahil minsan pa, we have the honor and the privilege na makinig ng iyong mga salita ngayong gabi sa pamamagitan ng aklat ng Awit, chapter 63, verses 1 to 8. At ang ating pong tema ngayon ay how to have intimacy with God. Alam niyo po, kahit na mag-isang taon na, isang taon na nga pala, itong COVID-19, marami pa rin tao ang nahihirapan na maging close kay Lord, maging close sa salita ng Diyos. Marami po ang parang naging normal na yung may ganyang COVID-19. Di kagaya nung unang bugso, parang ang mga tao ay maraming tumatawag sa Diyos, maraming nananalangin. Pero parang madaling naglaho yun, lalo na nung lumuwag. Kaya ngayong gabi po ay pag-aaralan natin yung how to have an intimate relationship with God. Sa ating kasi bilang mga anak ng Diyos, it is a relationship. Mahalaga po ang relasyon, maging sa magkakaibigan. Anumang relasyon po yan, it is mahalaga po yan. Hindi dapat natin nakikita as walang halaga ang anumang relasyon na na-establish natin. Kaya ngayong gabi, lalo na sa ating Panginoon, nais ng Diyos natin na pinaglilingkuran na makipagrelasyon sa atin. He even called us His children. Jesus even called us His friend. Kaya, it is a relationship. Kaya ngayong gabi po, mahalaga po na matutunan natin ang to be intimate with our God. Sa atin pong introduction, okay. Believers can be saved. Yung mga naniwala sa ating Panginoon, naniwala sa John 3:16, for God so loved the world that whoever believe in Him, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish in hell, but have an everlasting life in heaven. Believers can be saved and receive eternal life, yet can be relationally distant from the Lord. Yan po yung kailangan nating makita ngayon. Maraming tao ang saved na siya. Meron na siyang relasyon sa ating Panginoon. Tinawag na siya ni Lord na anak niya and a friend. Pero, yet, they can be relationally distant from our Lord. Kaya yun po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. And number 2, some Christians show little interest in spiritual things. Kristiyano na siya, parang yung relationship niya ay physical pa rin. Kaya hindi niya nakikita ang Lord, hindi niya naririnig, o parang hindi niya na-feel. Then some Christians show little interest in spiritual things and oftentimes unaware. Hindi nila namamalayan, hindi nila alam. Often unaware of the shallowness of their interaction with God. Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay, He wants an interaction with us. Kaya mayroong salita ng Diyos, kaya mayroon siyang mga ginagawa para sa atin so that we can have an interaction with this God na sa iba ay transcendent, pero He must be so near, nasa puso natin ang banal na Espiritu. But the interaction is so shallow. Kaya ito po yung gusto nating magkaroon tayo ng breakthrough dito, ang mga taga-pabahay especially, and even the family ng JCCF family. Sometimes, people are unaware of the shallowness, yung kababawan ng kanilang interaction with God. Kaya nga, naglagay kami ni Pastora sa ating discipleship ng devotional time. Doon kasi makakapag-interact ka sa ating Panginoon. Doon you can cry unto God kung meron kang mga nahirapan ka sa buhay, meron kang mga desires na hindi nangyayari, then you can cry out unto God at sasabihin mo, pwede mong sabihin kapag meron ka nito, kung ano yung mga nahihirapan ka, ano yung mga needs mo. But people, or even
mga Kristiyano na nga, parang pumunta lang sa church, nagpakita lang sa mga kapatiran, nagpakita lang kay pastor, fulfill na siya. Yes, good. That's good. But it is a shallow relationship with God. Kahit na sa mga kapatiran natin, it is a shallow relationship sa ating mga kapatiran bilang brothers and sisters. And number 3, ang iba pa, others are confused. Kasi marami siyang naririnig patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Marami siyang nakikita, Kristiyano siya, mas nauna pa siya sa akin, mas matagal siya sa akin. Bakit ganyan siya? They are confused and frustrated. Wondering why they don't hear His voice. Kaya ako po natuwa na mayroong isang nagpapatutuo na sabi niya, Pas, yung kinikwento mo paano mo nakikilala ang boses ng Panginoon ay nangyayari na rin sa atin. Diyos na buhay, gumagawa at kumikilos sa ating buhay, pero parang wala kang naririnig sa Kanya. Parang wala kang namamalayan sa Kanya. Ito po kaya maraming, pag may nagpatutuo, parang nagtataka siya. Paano niya narinig yun? See? Ngayong gabi po, malalaman natin kung paano natin mararanasan yan. Because in Psalm 63, it is David na namusap dyan. Wondering why they don't hear His voice or feel His presence. Minsan mabuti pa nung bago kang tumanggap sa Panginoon, ako noon parang tumayo lahat ng balahibo ko sa ulo. Kaya pag may nag-preach na hindi tumatayo yung balahibo ko, parang sabi ko, walang banal na espiritu dito. Tuloy nagkakamali ako noon. Kaya, sorry po talagang tinuruan ako ng Panginoon. Number 4. Ito ba ang masakit? Even though they are attending Sunday church services, they read the Bible and pray, but God seems to be far away. Parang habol-habol niya ang Panginoon. Parang, sabi niya, hindi ko talaga ma-feel, Pastor. Parang, laging magulo ang isip ko. Palaging, ang dami kong hinahanap, ang dami kong tinatanong. God seems to be far away. Para bang napakalayo ni Lord. And disconnected from us or from them. Parang ganun ang feeling. Si Lord nandun lang, nakatanaw. Parang disconnected siya. Kabuti pa nga yung mga nag-abroad na mga nanay connected pa rin through the cellphone. Pero si Lord parang wala siyang kakayanan to connect with us. So yun po ang problema ng marami. Parang si Lord, nandyan lang. Pero disconnected siya sa atin, no? Tayo lang talaga ang ayaw connect kay Lord. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord ngayong gabi. Lagi siyang nagdi-desire to connect with us. Pero ayaw nga natin nakakonect sa Kanya kadalasan. Tinitingnan natin si Lord at istorbo sa mga plano natin. Nagbabago tayo ng plano dahil sa Kanya. Nagagastusan pa tayo dahil sa Kanya. Sa halip na ibinili mo sana ng pampabango mo o pampaganda mo o magandang damit. See, ganun minsan ang tingin kay Lord. Kaya dito sa Psalm 63, it is a psalm of David when he was in the wilderness of Judah. Nasa disyerto siya. Nung sinulat niya ito, many believe that this was written during the time of Absalom's rebellion. Si David kasi, nagkasala siya sa Panginoon. At dahil sa kasalanan niyang iyon, ay sinabi ng Diyos sa kanya through the prophet Nathan, dahil sa ginawa mong yan, David, mahahati ang kaharian. At dumating na ngayon, nahati ang kingdom from northern kingdom to southern kingdom. At yung kanyang isang anak na si Absalom ay nagrebel sa kanya. Gustong agawin ang
korona sa kanya. Kaya siya ay David fled. Ito po ay matatagpuan natin sa 2 Samuel chapter 15. David fled for his life from his own son. Mahirap yan sa isang kagaya namin tatay, na para bang ang isang anak mo, siya pang papatay sa iyo. Ito po yung nasubukan niyo bang magkaroon ng gano'n? Wala pa kayong mga anak. Karamihan sa inyo. Napakahirap yun. Na ikaw ay magtago sa iyong sariling anak dahil pinagtatangka ang kang patayin. Ito po ngayon si David. Kaya nasulat yan. Nandun siya sa ganong kalagayan. Balikan natin po yung verse 1. Tingnan po natin ang ginawa ni David. Oh God, you are my God. It is a declaration of commitment. Ang Diyos kasi natin, sa iba, pagka parang isipin mo, wala siyang magawa. Kailangan niya magtago para hindi siya mapatay ni Absalom. Pero tingnan mo po yung kanyang pagkakilala. Andun pa rin si Lord. Siya pa rin yung tinawagan niya. Oh God, you are my God. I earnestly search for you. Ang unang puntos kasi natin, paano tayo magiging intimate kay Lord? Si David ang isang example natin na siya ay normally tayo pag nasa ganyang problema, lumalayo na tayo sa mga kapatiran, lumalayo na tayo sa church, ayaw na umattend ng mga anumang gawain sa churches. Yan po ang normal na nagiging reaksyon. Iyan ay hindi dapat. Kasi si Lord, kung makilala natin siya ng lubusan, makikita natin na anumang bagay na nangyayari sa atin is for our own good. Punishment sa Kanya yun eh. Saan niyo gustong parusahan? Sa hell o dito sa lupa? Di ba? Mas masarap dito mo na danasin yun. Yung imperfections natin, dito natin maranasan. Pero ang maganda dito kay Lord, kahit nagpaparusa siya, nagdidisiplin siya ng kanyang anak, ang kanyang purpose pa rin ay makabalik ka sa kanya. Hindi para lumayo. Pero mali kasi ang ating understanding. Kaya ngayong gabi nawa maituwid ito ng ating pangunawa, na kagaya ni David, pwede siyang mag-rebel na kay Lord. Lord, ang dami kong ginawa para sa iyo. Mula pagkabata, naglingkod ako sa iyo, nagtago ako kay Saul, hirap na hirap ako. Ngayon, ito na ako, may edad na, matanda na, sarili ko lang anak naman ang humahanting sa akin. Pero, sa kanyang bukana pa lang sa verse 1, andun yung pagkilala niya, pag-surrender niya sa ating Panginoon. He surrendered to the will of God. Kahit na parang kinakailangan niya magtago, ay kung talagang si Lord, pwede niyang itest eh. Lord, dito lang ako, di ako magtatago. O protectionan mo ako. But he never did that. Kinakailangan niya magtago. Kailangan niyang gawin ang mga practical na nais ipagawa ni Lord kasi kung maniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sometimes, or most oftentimes, yung mga decision natin ay ginahid ng Lord yun para magtago siya. Sabi niya, kaya ang una, search. To have an intimate relationship with God, you should search. You should long for God. Buti pa nga yung boyfriend, palaging hinahanap-hanap. Pag hindi nakarating ng araw na hindi nakita, ba't kita makikita kahapon, ha? Saan ka ba nang galing? Pero galit pala. It is a relationship. Kung makikilala mo si Lord, siya ang tugon sa mga problema mo, problema natin. Kaya he searched earnestly. Nilagyan pa ng author. Nilagyan pa na earnestly. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. Ito yung description niya. My soul thirsts for you. God is Spirit. Hindi natin siya makukontak physically. It is our spirit, it is our soul na kinakailangan makipag-usap, makipag-ugnay sa ating Panginoon. Yun ang mga pagkakulang natin at pagkakamali.
Kasi gusto natin siyang makonect physically. Dumidilat ka ng mata. Pinapakiramdaman mo ang hangin. Pinapakiramdaman mo kung tumatayo ang buhok ko, balahibo mo. Di po ba? It is our soul and spirit that can connect with our God. Kaya sabi niya, my soul thirsts for you. Tingnan mo po. Thirsty. Hanggang kailan ka pwedeng nauuhaw? Di ba? Hirap, di ba? Kaya kami, pag nag-walking ni Pastora, may dala kami laging tubig. Kasi pag pinawisan ka, nakakauhaw. Nakaka-drain. Ganun po. Kahit tapos natin kumain, di ba? Kailangan natin. Makakaramdam tayo ng uhaw. Lalo ngayon, tag-init na naman. Makakaramdam tayo ng uhaw. Dapat ganun ang kaluluwa natin. We thirst. We search for Him. We thirst for Him. Saan natin siya makikita? Masusumpungan. Kaya yung iba pumupunta pa sa mga, parang ako rin noon, sa mga revivals. Parang si Lord na sa mga revivals. Kaya marami nung araw ang mga revival nights. Pagkatapos sa revival, na hindi naman gabi-gabi, hindi araw-araw, wala na naman si Lord. Kaya palagi ka naghahanap. Sana kailan kaya uli, maulit yun. Kailan kaya uli, maulit yung mga revivals. God is in the Word of God. Amen po ba? Palakpakan natin siya. Nasa Bible siya. The Bible is the Word of God. Doon mo siya hanapin. Sa mga pangangailangan mo, problema mo, ano ang sinasabi niya? Kaya lang, ilan sa atin ang talagang may oras para magbasa ng Bible. Kaya, nagre-require kami ngayon ng devotional. Hindi ko nakuha kay Sister Jen. Yung kagabi, nagsimula na. O nung Monday, nagsimula na yung hawak ni Pastora. Magpadala. Ha? O, nagpadala. Simula na sila nagpapadala. Sabi niya sa akin, nasaan na yung mga, ano mo, hinahawakan mo. Hinalimutan ko nga, kaya hindi ko alam, hindi ko sila makokonect ngayon kung talagang ginagawa nila. Kailangan namin kayong turuan how to be intimate with God. Kailangan namin turuan kayo, ano ang tamang paningin sa Diyos natin. Kailangan iba, kailangan pumunta pa sa bundok para mahanap si Lord. Di ba? Anong kababalaghan yun? Sabi pa ni David, my soul thirsts for you. My whole body longs for you in these parts. Tuyot and weary, nakakapagod. Ganon eh. Tuyo ang disyerto, di ba? Walang tubig, tuyot, nakakapagod pagka umaraw na at napawisan ka na, nangihina ka na. Where there is no water. Ganon dinescribe ni David ang kanyang paghahanap sa Panginoon, ang kanyang pagnanasa ng Panginoon ay tugunin siya, masumpungan niya sa panahon na yon. Saan niya nasumpungan? Sa prayer, no? Panalangin kasi ito eh. Or awit ito. Psalms. Di ba ba? Doon niya in-express ang kanyang paghanap sa ating Panginoon. Kaya ang point 1 natin, God wants you to have a heart. Sabihin mo sa katabi mo, a heart. Kasi God looks at our heart. Palaging yan po ang basihan ng Panginoon. It is our heart. God wants you to have a heart that seeks and thirsts for Him. Ito po yung paraan para maging malapit ka kay Lord. Kasi si Lord, hindi naman umaalis, hindi naman lumalayo, nariyan lang. It is in your heart, actually. It is in your heart. Kung totoong isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, ang guarantee niya na masusunod mo siya is through the power of the Holy Spirit that is in our hearts. Kaya, ganun na lang siya magsabi kung anong gagawin natin. Because nothing is impossible with God, who is in our heart. David,
was called a man after God's own heart. Sipin niyo po ito. Tinagurian siya ng Bible na a man after God's own heart. Pero ito siya nagtatago. Muli nagtatago. Noong panahon naman na nagtatago siya kay Haring Saul, ay hindi pa siya king. Dito, napalawak na niya ang kaharian, pero dahil sa kanyang pagkakamali, alam niyo po ba, sin has always a consequence. Hindi tayo makakatakas sa consequence ng ating kamalian. Kaya huwag kang magalit kay Lord kung nararanasan natin yun. Kagagawa natin yun. Ang maganda kay Lord, pag pinadaan ka, kung tawagin natin ay disyerto ng buhay, it is for our own good. Kasi ang mga taong nakaranas ng pagdisiplin ng Panginoon, mas lalo silang tumatag kasi doon nila nakita ang kapangyarihan ng Lord. Saan? Sa disyerto. Paano nakita yun ng mga Israelite? Pinakain sila sa kabila ng walang tubig doon. Pinainom sila sa kabila ng walang makuhang tubig doon. Sa kabila ng walang lumilipad na pugo doon, o ibon. Pinadagsa ni Lord ang pugo doon. Why? Kasi sa panahon na wala kang magawa, doon mo lang makikita ng malinaw na ang Diyos pala ang gumagawa at kumikilos sa buhay mo. Bakit? Kadalasan, ipinagyayabang natin ang ating katalinuhan, ang ating kalakasan, ang ating kasipagan, kaya tayo mayroon. Kaya mas gusto ni Lord dalhin ka sa isang lugar kung saan wala ka matatawag na nanay, wala ka matatawag na kung sino man, wala ka may pagmamalaki kay Lord, para matuto kang magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. David was called a man after God's own heart. That is why in verse 1, he confessed that God is his God. Kahit na nasa bingit siya na pwede siyang mamatay, God is his God. Kung mamatay siya, then it is the will of God for him. Naniniwala siya roon. Letter B. As a result, he earnestly searched and longed for God. Gusto niya maunawaan ang nangyayari. So that's why he searched for the answer. He searched for God. He searched kung ano ang sinasabi ni Lord patungkol sa Kanya. Dapat ganun tayo. May nangyayaring hindi mo gusto, then tanongin natin si Lord. Long for the answer from God. As if he was in a parched land without water. Sino ang pwedeng sumagot sa kanya? Di ba? Lord, itong anak ko. Inagawan ako ng trono. Dahil siya'y bata pa, ako matanda na, at maraming sumama sa kanya. Nakikita ko, mapapatay niya ako. What's happening, Lord? Anong nangyayari? You have to search. We have to earnestly search for God. Kasi siya lang ang nakakaalam. And letter C. Like David, intimacy with God begins when we search and desire for His presence. Dito po tayo nagkukulang madalas. Pagising pa lang sa umaga, ang desire natin kumisan, kumain na. Maligo na. Alam niyo po, the best time para makipag-usap kay Lord is madaling araw. Kaya kami nag-a-adjust ngayon ni Pastora kasi alas 3 pa lang gising na siya. Sabi ko, gawin mo namang alas 5 para dalawa tayo. 5 o'clock naman, love. Sabi niya, kasi kahit nung nasa abroad ako, 3 a.m. na talaga ako, love. Para nga magkasama tayong dalawa eh. Kasi mag-asawa na tayo eh. Kahit doon sa unang wife ko, we practice na kaming dalawa ay nananalangin. Like David, intimacy with God begins when we search. Why? Kapag hinahanap mo siya sa mga tugon sa iyong mga tanong, di naniniwala ka na He is a powerful God.
He is the creator of the heaven and the earth. He is the giver of life. He is the giver of everything. He owns everything. Naniniwala ka ron. And dapat magkaroon tayo ng desire na kung siya pala ay ganito, dapat sana laging nandito ka lang sa tabi ko, nandiyan ka lang, Lord. Sa totoo lang, nandiyan naman siya. Kasi He is everywhere. But He needs our acceptance. Kailan buksan mo sa pinto ng kumakatok siya, sabi niya sa Revelation. Kumakatok siya. Kumakatok siya sa puso ng bawat tao. Para tayo po ay papasukan. Figurative lang yung sinabi kong kumakatok. Baka naghihintay kang kumakatok ang pinto o lumagabog yung dibdib mo. Kasi maggagawa ang Diyos sa iyong kamalayan, magpapamalay siya na kailangan mo siyang tawagan. Kailangan lumapit. Ganun po yun. That is how powerful our God is. Kaya lang, madalas nire-reject natin yun. Like David, we must begin to have that intimacy by searching and desiring for His presence in our lives. Huwag po nating itakwil siya. Lord, ayoko. Pag Sunday kasi marami akong kailangan tapusin. Pag Sabado kasi, Lord, marami akong kailangan. Lord, ayoko po. Yun po ang totoo doon. We are busy. We are so busy for many things in life. Intimacy po is not, it is a time, it's not a hurried time. It is also a process, pwedeng long. Letter D. Ito na pula yun. Intimacy takes time. Hindi yan pagkakilala mo ngayon close na kayo. Kahit sa mag-asawa. Kahit matagal silang mag-boyfriend, yung iba, after 7 years, saka nagpakasal. But intimacy will start on the first night. Uy, naghihilik pala ito. Patay ako dyan, di ako makakatulog. Naghihilik yung katabi ko. Di po ba? Doon mo lang masisimulan closely. Who? Sino siya? Intimacy, closeness, togetherness. Nako. It takes time. Unhurried time in a daily, pansinin niyo, in a daily space. Kailangan mayroong space si Lord sa heart natin. Bigyan mo siya dyan. Magpasimula ka kahit ka pirasong space. Parang sa jeep, di ba? Nagmamadali ka, Lord. Sabi niya, pwede po ba kahit kalahati na lang ako makaupo lang, malilate na ako. Di ba? Space. Kailangan ni Lord. Magkaroon ng puwang sa puso natin si Lord. We have to establish. Kaya nga, parang sa amin, command na namin ni Pastor yan. Karoon ngayon ng devotional time. Doon nyo babasahin ang salita ng Diyos, doon kayo mag-pray. Doon mo sasabihin ang mga problema mo. Doon mo susumbong kay Lord kung ano yung mga pinagdaanan mong mahirap. You will have to establish unhurried time with God. Establish space for the Lord. Hindi kung ano-anong pinupuno natin ang puso natin. Kung minsan si love na lang. Wala na sa Lord. Diba? Naubos na. Give God a space in our life, in our heart. Letter E. Na-establish mo, diba, ang space at time. Kaya sa discipleship, ito yung ginagawa namin. Tinuturuan namin kayo ng nararapat. Unless you have the time and space for God, palaging si Lord. Para lang kaldero yan o kawali sa ating buhay. Palaging nandyan. Pero pag hindi ka naman magpipirito, hindi ka magluluto, hindi mo siya maiisip. It should be an everyday life for us. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord.
You have to establish that space and time to be with our God, to be in His presence. Dami nating problema. Hindi ko alam kung kayo. Pag hindi ka na naman problema, yung mga nandoon lang sa sementeryo, ang hindi na naman problema. Yun ang sira ang ulo. Lumapit doon kay Manang ng isang gabi. Kala ko ano yun. Sabi niya, alam mo Manang, ako nanghihingi lang ako pagkain. Pero kung ayaw nila akong bigyan, barilin nila ako dito ngayon, mamamatay ako. Sabi ko, alam niya rin pala yun. Yung pangangailangan niya, na kailangan niyang manghingi ng pagkain. Sabi ni Manang, doon ka manghingi kay Bartolome. Ay, hindi ako Bartolome. Agiri ako. Sabi niya, ay talagang agiri yun daw, sabi niya. Ganon di ba? Ano yan may ganon dahil sa drugs. Pero alam niya, kailangan niya palang kumain. Kaya pala lumalapit yan sa mga kainan, nangihingi ng pagkain. They also know their needs. Tayo pa, mga anak ng Diyos. Palagi tayo may pangangailangan. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Verse 2. Ang tipid ko ngayon, verse 2. I have seen you in your sanctuary. Tingnan niyo po, si David. Nakita niya Spirit si Lord. Kaya marami nahihirapan kasi naalala ko si Soriano Sabi niya di ba, sabi ng Biblia, meron siyang trono, di may puwet si Lord. May kamay, may paa. Sabi ko, nung una, humahanga ako sa kanyang paliwanag kasi philosophical pala ang tawag doon. Pero hindi niya talaga naiintindihan pala yung sinasabi niya. Kasi God is Spirit. Formless ang God. Ang tawag doon, anthropomorphic. From the word anthro, man. Sinasabi niya yun para maintindihan ng tao. Kasi pag kamay, di ba tumutulong yan? Nagbibigay para maintindihan ng tao kung paano si Lord gumagawa at kumikilos. Ang tawag niya sa pag-unawa ng Biblia is anthropomorphic. Di ba? I will uphold you with my righteous hand. Kasi yung right, palagi yun ang malakas sa tao. Di ba? Powerful. Di ba yung mga right hand? Kanang kamay ko yan. Di ba? Ganun po yun. Verse 2, I have seen you in your sanctuary and gazed upon your power and glory. Ano ibig sabihin ng gaze? To nakatitig. Nakatitig ako sa iyong kapangyarihan and glory. Si Moses nga, hindi niya makayanan yung glory ni Lord. Ano kaya ibig sabihin ni David doon? Diba? Point number 2. Mali ang aking pindot. Okay. God allows you to be awakened in your spiritual senses. Sanay kasi tayo sa physical senses. Kapag ikaw ay natuto ng naging malapit kay Lord, naging mapagpakumbaba ang puso mo sa Kanya, your spiritual senses will be awakened. Yun ang nangyari diyan kay David. Kasi kilalang-kilala na niya ang Panginoon. Alam na niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakita niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi niya, I gazed upon God's power. Maraming beses niya nakita yon. And the glory. Di ba? Doon sa ating pinag-aralan ng Sunday, ang fruit natin glorifies God. When God is honored, when God is praised, the glory of God surrounds us. Amen po ba yan? Palakpakan natin si Lord. Pero hindi mo mamamalayan unless you are on the spiritual realm.
Kasi kung makikita mo yon, yung glory ng Panginoon, wala pang nabuhay. Sabi ni Lord, kaya si Moses, gusto makita yun tinago ng Panginoon. Hindi mo kayang tagalan ang glory ko. Kaya nung nakikipag-usap si Lord kay Moses, nasalin kay Moses yung glory ng Lord. Maging yung tumitingin kay Moses, kaya nung bumaba siya sa bundok, kailangan niya magtalokbong kasi natatakot sa kanya yung mga Israelita. Hindi sila makatingin sa kanya because of the glory of God na dala-dala ni Moses ng oras na yun. I have gazed upon God's power and glory and I have seen God. Matindi yung deklarasyon na ito. Why? Kapag ganyan ang nararanasan mo kay Lord, then you will be closer to God. Diba? Yun nga lang nakakapanood ng magic Palagi na gustong panoorin Di ba? Na-amaze sila ng ginagawa ng mga magician. Kala nila makapangyarihan yung mga magician. Yun pala, wala naman totoong magic. Puro lang pala nataraya yun. Di mo ba? Ganun po yan. If you have seen God in the Spirit, kahit pa sa panaginip yan, marami na nanaginip. Whenever you are in the sanctuary, ang sanctuary ay itong temple. Nung panahon nila, naging temple. Nung panahon ng Bagong Tipan. Nung panahon ni Solomon, naging temple. Ngayon tayo, church building. It is the place where God meet His people. And the glory of God fills this place. Kapag tayo nagpupuri, invoke natin yung kanyang presence as we pray, ang opening prayer. Dapat spiritual tayo. Pinipikit natin ang ating mata, nilalagay natin yung ating puso, then yung soul and spirit. Ano ba yung soul? It is your mind. It is yung whole being mo. Ikaw yun. It is your soul. Para maranasan natin at makita natin ang kapangyarihan at glory ng ating Panginoon. Paano nagawa ni David yon? Yung sinabi niya doon sa verse 2. Si David, noong bata pa siya, ay kanasihan na siya ng banal na espiritu. Pag binasa mo ang 1 Samuel 18 verse 14, bata pa siya ng panahon na yon, na nag-work siya sa palasyo ni Haring Saul. Si Haring Saul ay inaalihan ng masamang espiritu, pinatawag si David para aliwin si Saul. Ang sabi ng verse 14, 1 Samuel, ng chapter 18, sinamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya alam niya na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Marami sa atin kasi ang ayaw maniwala. Di mo ba? Ayaw maniwala sa dyablo. Ako, ilang beses na ako nakasama sa pagpapalayas. At nararanasan ko, kami dalawa ni Pastora ang magpalayas ng dyablo sa tao. Heaven is real. Hell is real. Demons are real. God is real. Mga spiritual yan. Dapat nating paniwalaan yan. Pero kung physical ka, palagi. So yan ang problema. Kaya palagi tayong malayo sa Panginoon. Diba? Sa physical kasi, alam mo yung trabaho mo. Kahit na 300 lang binabayad sa iyo. Sasabihin sa iyo, alas 8, pasok ka. Papasok ka. Because sa physical na realm, alam mo yun kung ano yung pera. Pero alam mo ba kung anong halaga ng soul mo? Sa spiritual realm. Sabi ni Jesus, hindi nga kayang ibayad ang yaman ng buong daigdig. Kapalit ng kaluluwa ng isang tao. Pero hindi natin alam yun. Iyan po yan. Letter C. David, at this point in time, had already experienced closeness with God when on many occasions, dapat kasi on many occasions of our lives,
Dapat nakabantay tayo, tinitingnan natin na gumagawa ang Diyos at naniniwala tayo gumagawa pa rin ang Diyos. Kagaya ngayon, may utos sa atin ang kataasan na for 2 Sundays ay hindi muna tayo mag-face to face. Dahil dumadami para maproteksyonan kayo, dahil mahal namin kayo. Pero minsan, pag hindi ka naniniwala na ang naman ang nangyayari ay may participation ang Diyos natin, may tendency na hindi ka sumunod. Kasi kadalasan, magugulat ka. Yung mga bagay na iniyakan mo, parang kinainisan mo. Iyon pala yung mga bagay na magpapasaya sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos natin. Kasi di natin alam ang bukas. Kaya yung experiences natin, dapat tinitingnan natin yan as nandoon si Lord. Huwag mong ihiwalay si Lord sa mga experience. Kasi sabi niya, I will never leave you, nor forsake you. Yun ang pangako niya. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin, sa atin lang yung pangit. Sa mga dinidisiplina lang yung pangit yung nangyayari. Kagaya ng mga bata. Kaya nga, umalis na tayo dun sa pagiging isip bata. We should grow from where you are. Kahit paunti-unti. We should grow. Kailangan nating lumago. Palaging maintindihan natin na ang buhay natin, bagamat physical tayo, there may involvement palagi ang spirit. Because God is spirit and the devil is spirit. Kailangan maniwala tayo doon sa sinasabi ng Biblia sa atin. Marami na demon possessed. Ayaw pa natin maniwala na kahit physical tayo, may spiritual realm. Kasi may Diyos tayo na spirit. David at this point in time had already experienced closeness with God. When on many occasions he was rescued by God. Kay Saul lang, ilang beses siya na-rescue. Sa mga labanan lang niya. Ang daming beses siya, tinulungan ng Panginoon. Those are the experiences. Kayo po, magmula bata ka pa kung babalikan mo, lahat yung experiences mo doon, party doon si Lord. Hindi dahil hindi ka pa born again. No, naroon na si Lord. Alam na niya. Kaya ka nga napunta dito eh. Amen po ba? Palagpakan natin si Lord. Dapat yun ang pangunawa natin. Then magiging close tayo kay Lord kasi siya pala nagbigay sa iyo ng trabaho, siya pala nagbigay sa iyo ng girlfriend mo, siya pala nagbigay ng lahat ng yan kung ano meron ka. Di po ba? Kasi di ba, yung mga nagbibigay sa atin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa abroad, padala na padala sa iyo, lahat ng kailangan mo. Di ba, pag dumating absent ka pa sa trabaho. You have learned to love that person because of the physical needs na pinoprovide niya sa iyo. Pero dapat, makita natin yon na maging yung kamag-anak mo yun na nasa abroad ay kasangkapan lamang ng Diyos yun para ibigay sa iyo ang mga pangangailangan mo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. And to many victories and war that God has given to him. Sabi kasi ng Bible, si Saul have killed thousands and war. But David killed 10,000 in war. Di ba? Kaya nagselos si Saul kay David. Letter D. Kaya kapag sumasamba si David kay Lord, his spiritual senses awakens. Kaya sabi niya, I have seen you in the sanctuary, and I have gazed upon your power and your glory in the sanctuary. Kaya pag nandito po tayo, dapat yun ang tinatry nating, marating natin, yung spiritual realm kasi nandito ka na. Ang Bible, bagamat physical yan, that is spiritual. Kaya kapag sumasamba si David kay Lord, his spiritual senses awakens. Kailangan gisingin natin yung ating mga spiritual senses. Dumating tayo sa punto na nadidistinguish mo yung boses ng Diablo at boses ng Lord. Kaya di ba mayroong nagdalawang isip ako kay Dr. Muloy. Ibig sabihin, there are two voices sa kanya ng oras na yon.
Merong mga pumatay, biglang sumurrender kasi na konsensya ako. It is the voice of God, the conscience na nangusap sa kanya. Di ba? Ganun sila. Naririnig nila yon sa kanilang spirit. God is speaking to their spirit, to their soul. Anak, mali yung ginagawa mo. God, dumating ka sa ganun. Anak, gusto ko yung ginagawa mo. Nabibless ako sa ginagawa mo. Yun ang nakakalungkot na bahagi ng Kristyanismo. Many are singing in front, many are tumutugtog sa Lord, pero hindi sila makaaabot doon sa spiritual realm. Yun ang goal natin kung bakit mayroon tayong discipleship. Pero pinatigil tayo ni Lord. There's something na kailangan ayusin natin. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Lakasan niyo po. Tingnan niyo po, as if He can see God's power and glory. Kapag may nakita kang tao na nagsabi na ako'y nabago, then God's power is in him o nasa kanya, dapat napiperceive mo yung realidad na ang Diyos na nagbago sa kanya. Dapat yung spirit mo ay nagkakaroon ng enjoyment, nagkakaroon ng, oh Lord, di ba? Binago mo siya. Salamat, Panginoon. Unless you have that relationship with God. Unless you have an intimate relationship with God, mahirapan ka, di ba? Yung mga kaklose ko, itong boses ko ito, kahit na hindi nila ako makita, malalaman nila, si Pastor Ed yung nagsasalita. Because of the closeness niya sa akin. Ganun po yun. You will never distinguish God's voice, the demon's voice, and your voice. Kasi di ba, may mga gusto tayo. Always, kadalasan, kakontra ni Lord. Kapag alam mo, pag nagreklamo ka Lord, then that is your voice. Pwedeng yung voice na yon, may nag-inject sa iyong isipan. Pwedeng ang diablo rin. At inaangkin mong sa'yo galing. Kadalasan ganun tayo. Letter E. As we search and desire for God's presence in our lives, doon po kasi talaga magsisimula yun. Hindi yan parang magic. Sinabi ni Pastor na kailangan ako maging intimate. Kaya ngayon nandito ako. Pero ang ginagawa niya, nag-ano lang siya. Nag-ML. Diba? Tumigil nga siya, pero nag-ML kung ano nung ginagawa. Hindi po pwede po yan. Kailangan si Lord ang hinihintay mo sa oras na yun. Kailangan si Lord. Kaya nga, ang practical na pamamaraan doon, makinig ka muna ng worship song. Kaya nga tayo nagsisimula, worship song, di ba? Pray. Opening prayer, mag-open ka, Lord. Salamat sa mensahe ng yung magandang kanta ng duet ni Johnson tsaka ni Trixie. Lord, gusto kong manatili yung mensahe niya, gusto kong manatili sa iyo kasi palagi akong lumalayo sa iyo, Panginoon. Pwedeng ganun po ang pasimula ng ating devotional life kay Lord. Ngayon nga, nag-pray lang ako ng marami pa akong hindi na ipag-pray. Kulang pa yung kalahating oras na prayer ko kanina. Kasi ang dami natin. Daming mga concern, daming mga may problema, may mga sakit. As we search and desire for God's presence in our lives, pansinin niyo po yung nakapula dyan, desire. Search and desire. Pwede kasing nagsisearch ka lang kasi sinabi ni Pastor. Pero hindi ka tinutubuan ng desire. Kasi nautusan ka parang lahiya ka kasi inassign na ni Pastora, inassign ko na. Pwede tayong magsimula doon. Aayusin ni Lord yun. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. As we search and desire for God's presence in our lives, we can also experience and see God's power and glory displayed in the midst of our praise and worship in the sanctuary. Alam niyo po maraming nangyayaring spiritual na pagkilos sa loob ng sanctuary when we are here.
You should be sensitive. You should be sensitive sa moving ng Holy Spirit. You should be sensitive sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Maging yung mga kinakanta ng ating mga song leaders, pwedeng gamitin ni Lord yung mensahe niyan para mangusap sa iyo. Ganon din po tayo. Mga ginagamit ni Lord. Dapat yun ang sinisearch natin. Sa ating pagpunta rito sa harapan, yun ang sinisearch natin. Your desire. Lord, let your Holy Spirit fill this place. Let your Holy Spirit mag-display ng power sa oras na ito, Panginoon. Maghimala ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Yun po yung nagsisearch kay Lord. We can also experience God's power and glory displayed sa ating kalagitnaan kapag tayo ay nakapokus sa Kanya. Verse 2 pa lang yun, ano? Okay. Then on verse 3. Pinag-isa ko na lang ito. On verse 3 hanggang verse 8 na yan. Your unfailing love is better to me than life itself. The life itself, sabi ni David, na binigay sa kanya as king, makapangyarihan, maraming victories, maraming kasiyahan na binigay sa kanya yung buhay na yon. Sabi niya, your unfailing love. Dapat yun ang inaabot natin. Yun ang tinitingnan natin. Yung love ni Lord upang makapagpuri tayo sa Panginoon. Marami po akong napansin. Hindi naman napakarami, mga iilan. Minsan nandito na, pero hirap pa rin magpuri kay Lord. Pero normally, doon tayo nanggagaling. Doon tayo nagsisimula. Pero kung ikaw ay manggagawa na, dapat alam mo na kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Yung malaman mo ng isang tao ay love na love ka. Di ba? Pinupuri mo siya, di ba? Pinadalan mo ako ng regalo, ng birthday ko. Alam mo, hindi ko ni-expect yun. Wow, ang laki naman ng pinadala mo. May kasama pang cash. Di ba? Kung alam mo na si Lord may ginagawa sa iyo because of His love, then kapag nagsimula tayo magpuri, then you will always praise, Lord, praise you. Pinupuri kita, Panginoon. Grabe ka, Lord. Dapat ganun ang attitude natin. Kapag nandito tayo sa sanctuary, kasi may ginawa na sa iyo si Lord. Grabe na ang ginawa niya. Yung ikaw ay patawarin ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo, grabe na po yun. That is love. Yung bayaran niya yung kasalanan mo, that is even greater love na pinadama sa atin. Verse 4, I will honor you. Ito po yun. When you praise God, you honor God. Bakit mo siya pupurihin? Because of what He is. Doon pa lang, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Dahil siya ang may gawa ng langit at lupa. Doon pa lang, you should honor Him. You should praise Him. Number 5. You satisfy me more than the richest of foods. I will praise you with songs of joy. Ito po yung pangatlong puntos natin. Kapag ikaw ay may intimate relationship kay Lord, God will give you satisfaction to become intimate with Him. Diba? Kapag nasa-satisfy ka doon sa ginagawa ng kaibigan mo, you will learn to love her, to love him, and masasatisfy ka sa kanyang buhay. Sana lagi na lang kitang kasama, bro. Sana nandiyan ka na lang lagi sa tabi ko, bro. That is a term of satisfaction sa ginagawa niya sa iyo. Di ba pag kayong tao ay hindi ka satisfied yan kasi pagkatabi mo yan, magulo lang eh. Umiiwas ka.
Letter A, as David experienced God's unfailing love and learned to honor and praise God in his prayers. Kailangan nating matutunan yun. Intimacy, yung nire-respeto mo yung tao. Intimacy, best friend, kapag kahit di mo gusto yung sinasabi niya, di mo siya pinapagalitan. Kasi you respect ang kanyang opinion. Sa'yo yan, best friend. Pero ako, iba yung ano ko sa'yo. Iba yung opinion ko sa'yo. Di ba ganun ang mga close friends? They never quarrel. Nag-aaway lang sila pag nagkaagawan ng boyfriend at girlfriend. As David experienced God's unfailing love and learned to honor and praise God in his prayers, he developed a sense of satisfaction. Why? Bakit ka magpupuri? Kasi siya, mayroon kang Diyos na makapangyarihan. Mayroong Diyos na tumawag sa iyo mula sa madilim na buhay papunta sa maliwanag na buhay. You should honor Him. You should praise Him. Even Duterte, our president, maraming galit sa kanya, pero we have to honor Him because He is our president. Hindi ka pwedeng basta pumunta sa kanyang mesa nang hindi mo siya irerespeto. Hindi ka pwedeng magsasalita sa kanyang harapan na you cannot address Him, Mr. President. It is an honor. Diba? Ganun po yun. Kapag ganun, you can develop a sense of satisfaction. Letter B. Madaling magpuri at magpasalamat sa Diyos kapag nagkaroon ka na ng satisfaction. Di ba? Lord, yan nga ang kailangan ko eh. Lako, eksakto, Lord. Praise you, Lord. Praise you. Di ba? Salamat, Lord. But, ito po ang twist doon. To be content is to be satisfied. Maraming tao ang hindi nakukontento. Kaya hindi sila nasa-satisfy. Ngayon, ito yung kanilang buhay. Dati galing dito, nandito. Eh nakita niya. Yung classmate niya, ganito na ang buhay. Magsisimula na naman siyang hindi makontento. Kaya hindi siya nasa-satisfy. Kahit saan na marating niya, hindi siya na-satisfy because there is no contentment in his heart. Yun ang dapat wala sa atin. Satisfaction with God will take hold only, pansinin niyo ito, only if we stop being driven. Alam mo, driven. Lahat na lang ginagawa mo, yun ang, kaya ka nandiyan, kaya ka nagmamadali, kaya ka nandiyan, kinaabot ng gabi. Those are driving force on us. Satisfaction with God will take hold only if we stop tigilan ang being driven and defined. Diba? Pag wala kang magandang bahay, that is your definition of poor. Mahirap ka. Pagka ang binibili mong bigas ay isa-isang kilo lang, ang definition ng buhay mo ay kawawa. You are being defined by the things that you have. Diba? Ay, wow. Yung classmate ko yan. Ang ganda ng bahay niya. Ang lawak na lupain niya. Mayaman yan. You are being defined by your possessions. Kaya yun ang nagdra-drive sa kanya. Kaya siya masipag, kaya inuumaga ng uwi. Kaya wala na siyang time sa pamilya, walang time kay Lord. He is being driven by earthly things. Stop being driven and defined by earthly things. Dapat, kasi born again yan. You should be defined. Kaya pala ang bait-bait niya. Kaya pala mapagbigay yan. Kaya pala tumutulong yan dito because he is a born again Christian. You should be defined by spiritual realities. Yun po yun. Stop being driven and defined by earthly things. That is satisfaction. Satisfaction will come kung ang desire natin ay for spiritual realities. Amen po ba? Palakpakan natin sila. Letter D.
And verse 8, I follow close behind you. It is drawing close to God by connecting through prayer, sa verse 4, and meditation, sa verse 6. Following God, closely behind, nadodraw ka kay Lord through prayer. Kaya magkakaroon nga tayo ng itong mahal na araw kung luluubin ng Panginoon, mayroon tayong exercise, prayer. Maraming tao ang paputayin mo sa harapan. Pag opening prayer mo sa mga gatherings, magtuturo pa ng iba. Alam mo pagka ganun ka, you have no prayer life at all. Kasi napakadali mag-pray. Diba? Napakadali. Pero hindi mo alam ang sasabihin mo kasi hindi mo ginagawa. Hindi mo alam kung saan ka, anong uunahin mo. Kaya minsan, nagmamadali ka lang. Pinupulpil mo lang yun, nagsalita ka lang. Pero prayer is talking to God. Bringing your heart to God. Lord, here I am. Nandito po ang aming congregation. Lord, here I am. I stand between the gap between you and my congregation. Here I am, Lord. Use me this morning na maging daluyan ng iyong biyaya, Panginoon. A beautiful prayer. Hindi selfish prayer. Sabi ni David, I follow close behind you. It is drawing close to God by connecting through prayer and meditation. Ano ba yung meditation? Lord, kahapon, ito yung nangyari sa akin, Lord. Ang sabi ng iyong mga salita, Panginoon, sa binabasa ko ngayon, ay ito, Panginoon. What shall I be doing, Lord? Nahihirapan ako, Lord. Ito sinasabi mo, pwede ko bang i-claim, Lord, yung sinabi mo dito sa aklat ni Santiago? Meditating on the words of God. Meditating on what's happening on you. Meditating kung ano ang ini-impress sa iyo ni Lord. Those are meditating. Meditation. Kaya nais namin turuan kayo sa ganong mga pagkakataon. Kasi many, hindi na alam kung anong gagawin pag oras ng panalangin. See? Kapag ka-close ka kay Daddy, alam mo kung paano ka makakahingi ng 1,000. Because you are close to Him. Pero kung magkagalit kayo ni Nanay, kahit 100 ang hirap kang manghingi. Kasi di mo alam paano sa kilitiin. Sa Lord, ganun din. Kapag ka-close ka kay Lord, alam mo kung ano ang nagpapatuwa kay Lord. Alam mo kung ano ang gagawin mo para, di ba sabi doon sa pinag-aralan natin? Ask and it shall be given. Eh kung nakadetach ka, wala kang close relationship. Yun ang sabi doon. Di ba ba? Letter E. Prayer is our way of access to the throne of God. Kasi ang ano natin David is a king. Ang Diyos natin is a king. Dapat tinitingnan din natin siya is a king. The King of Kings and the Lord of Lords. And He has His throne. Walang pwedeng humarap sa Kanya. Maging audience niya ng sinner. But through prayer, kahit makasalanan tayo, kahit marami tayong ginagawang mali, and through prayer, we can have access to God. Kasi doon sa prayer mo, ka makakahingi ng sorry, Lord. I'm so sorry, Lord. I'm a stubborn man. Palaging ayaw kong sumunod sa iyo. Lord, please forgive me. Kala mo ba? Pag sinabi mo, Lord, sorry, Lord, sorry. Pwede. Depende kung paano tinitingnan ni Lord yung puso mo.
It is our way of access to the throne of God. A lot of people have the idea of asking for something in prayer. Kailan makaalis tayo doon? Marami na nanalangin, ito lang ang alam, manghingi. But who never progress to communion with God. Ano ibig sabihin ng communion? Di ba? Meron tayong ritual ng communion. We are, yung body ni Christ, inilalagay natin sa ating physical na katawan, a symbol of the body of Christ that is communing. Communing with God. Praying is communing with God. Communing with the presence of the Holy Spirit. Communing with the Word of God. Dapat marating po natin yun. And if real communion with God is a relationship, ano ba ang relasyon mo kay Lord? Utusan mo siya. Driver mo lang. Pag kailangan mo siya, tatawagin mo si Lord. What is your relationship? He should be your Lord. He should be your God. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. He is your friend. Huwag kang matakot kahit nagkamali ka. Kahit minuro mo pa, okay na. Kung dumating sa punto ng buhay mo, nagalit ka. He is your friend. Patatawarin ka ng ating Panginoon. He loves you so much. Kung lalapit ka lang sa Kanya na may pagpapakumbaba, pag-amin ng iyong pagkakulang at pagkakamali, He is your friend. And communion is sharing your thoughts and feelings, Lord. Ito po yung mga iniisip ko eh. Hindi ko alam, Lord, kung okay sa'yo to. Ang feel ko, Lord, pakiramdam ko, Lord, pag ako'y nagbabasa ng Biblia, para ako masisiraan ng ulo, Lord. Help me, Lord. Help me. Libre po magsabi ng ating nararamdaman sa ating Panginoon. It develops. When God answers, it will strengthen you. Amen? Palakpakan natin si Lord ngayong gabi. Letter G, intimacy with God always results. Tandaan niyo po, if you are intimate with God, hindi ka mahirap magpuri sa Lord. Kung nararanasan mo yung communion with God, hindi ka mahihirapang magsamba sa Panginoon. Worship Him in spirit and in truth. We use our mouth, but we use our soul to connect with God. We use our instrument, but we use our soul and spirit to connect with God, to praise God with our soul and spirit. Dapat ganun po tayo. Praying and meditating upon God. Yun po ang resulta ng closeness. Pansin niyo ba yun? Yung mga close sa amin, madali namin napapunta sa discipleship. Pag kumain kami sa kay Mang Juan, madalas nakakasama namin. Kasi alam nila ang mangyayari. Kasi kilala na nila si Pastora. A close relationship. Intimacy with God. Kaya hindi ka mahirap papuntahin sa gawain ng Panginoon because you have an intimate relationship. You have that experience of the living God. You have seen His glory. You have seen His power. You have seen His mercy and love. Kaya hindi ka pa mahirap papuntahin. Kumusta po ang ating intimacy with our God? Sa 2 linggo sanang dadaan, ma-develop ang ating intimacy with God. Sumigaw ng amen ang naniniwala doon. Amen? Tumayo na po tayong lahat. Tayo po ay mananalangin na sa ating conclusion. Intimacy with God. Nakakalungkot na sa aking introduction, kailangan ma-address natin ito. Sa ating introduction, maraming na-save. But saved people, marami din ang relationally distant from the Lord. Marami din ang little interest in spiritual things. And others are, huwag naman sana dumating, are now confused and frustrated.
Ganyan ba ang pagiging born again? Bakit ganito ang nangyayari? Parang hindi maganda. Ayaw ko na frustrate. Ayaw natin mangyari yan. Habang umaawit po ang ating praise team, i-draw natin ang ating puso sa banal na espiritu na nandito sa ating kalagitnaan ngayon gabi. Let us draw our hearts closer to God through the presence of the Holy Spirit that is in us. Kailangan paniwalaan natin ang sinabi ni Lord na kung may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, I am in their midst. You should believe ang sinasabi ng ating Panginoon. Then let your heart feel, let your soul and spirit connect sa ating Panginoon ngayong gabi. Dahil sa ating application, kayo po ang maglalagay doon ng application. Ano ang gagawin mo to be intimate with God? Search. Ano ang gagawin mo to have an intimate relationship with the Lord? Awaken. Let God awaken your spiritual senses. And the last, be satisfied and be content. Okay, Lord. Yes, Lord. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, leads me in your ways. Whenever I surrender all to you, Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You can stand between the Lord and me. Lord, I live to honor you. Yes, Lord. And We want to honor you. To bring the life and offering, take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, Lord. Take me higher. Nais naming lumalim ang pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. You have an intimate relationship with you, O Lord. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, Panginoon, we pray na lahat kaming narito ngayong gabi, maging yung nandyan po, nanonood sa FB. Lord, samahan niyo po kami sa aming journey ng buhay namin. Lord, we need to have an intimate relationship with you. We have to be close to you, Panginoon, upang maraming bagay na maunawaan namin patungkol sa iyo at mamalas namin ang glory mo at ang kapangyarihan mo, Panginoon. And we can be used sa iyong gawain, Panginoon, mightily, productively, Panginoon, full of love, full of hope, Panginoon. Kaya salamat po ngayong gabi, Panginoon, sa iyong mga salita. Ano man ang aming pangangailangan, alam po namin na mayroon ka ng tugon. Kaya ngayong gabi, Lord, we long for your presence in our life. We desire, Lord, na palagi ka naming kasama, palagi ka naming masisense sa aming paligid, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa ngayong gabi
Let the power of your Holy Spirit, let the power of your words tonight ang patuloy na magbago sa bawat isa sa amin. Ito po ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord ngayong gabi. Sige po.